Naipasa na po ng mababang kapulungan ang 700 million budget ni VP Sara. Ito po ay tinapyasan ng 1.3 billion dahil halos 2 billion po ang hinihingi ni Inday Sara. So ano ba ho ang endgame para kay VP Sara itong taon na darating? Talaga bang pilay na siya? At talaga bang napatunayan na natalo ng mga kongresista itong si VP Sara? Well, sa tingin ko po, no, unang-una, winner po si Inday Sara sa nangyari. Bakit? Well, alam naman natin na talagang ang Kongreso, pinaka-importante yan sa panahon ng budget season. Dahil talagang po pwede silang mag-zero budget. No? Pero anong ginawa ni VP Sara? Alam niya sa mulat-mula na tatargetin siya. Dahil tinatarget naman talaga siya. No? Dahil siya ay perceived na kalaban sa susunod na eleksyon para sa presidente. At ngayon pa lang, ay nais na siyang pilayin. So, nung siguro naggawa na ng budget si Inday Sara at nag-isip ko anong magagawa niya sa taong na ito, eh dumaan din sa kanyang isipan. Ano kaya? Makipaglaro na lang ako sa kanila para makuha ko yung budget ko at pag nasa akin ang budget ko, gagawin ko na kung anong gusto ko. No? Pero hindi po yun ang naging desisyon ni Inday Sara. Nanindigan po siya sa kanyang prinsipyo at ang sabi niya, hindi ako makikipaglaro sa mga trapo. Mayroon siyang programa na ipiniresenta at ang sabi nga niya, ito ay para sa interest ng mga mamamayang Pilipino. Bakit? Dahil bilang isang Vice President, tinignan niya kung ano mga pangangailangan ng ating mga mamamayan. Unang-una na dyan, yung medical at saka federal assistance. Tapos nandyan pa rin yung mga pantustos dahil nga pambayad ng kuryente, pambayad ng eskwela. So lahat ng mga pangangailangan na hinihingi sa kanya ng mga mamamayan, yun ang kanyang ginawa ng programa. Of course, hindi naman siya nag-iisip na siya na yung papalit sa trabaho ng DSWD, no? Dahil talaga naman yan din ang mandato ng DSWD. Pero siyempre, dahil politika nga, yung sangkatutak na budget ng DSWD maibibigay lang sa mga kaalyado ni Speaker Martin Romualdez at ni Zaldico. Paano naman yung mga hindi supporters ng Speaker, ng Chair ng Committee Appropriations at saka ng mga kongresista? Wala na ba silang po pwedeng puntahan para sa tulong? Yun sana yung dahilan kung bakit humihingi pa rin ng budget for the same purpose ang Vice President. Dahil kinakailangan lahat ng Pilipino nangangailangan eh meron pupuntahan sa panahon ng pangangailangan. Pero gaya ng aking sinabi, no, dalawang options dyan. Tanggapin niya yung katotohanan na kinakailangan makipaglaro sa Kongreso. Pangalawa, manindigan sa kanyang mga prinsipyo. At ang pinili ni Inday Sara, ayaw ko makipaglaro sa inyong lahat. Maninindigan ako. In-explain ko sa bayan kung ano ang nais kong budget para tustusan ang pangangailangan ng taong bayan at kung hindi nyo ibibigay, bahala kayong managot sa taong bayan. So sa akin, winner po si VP Sara dahil bagamat napakalakas ng temptasyon na gawin na lang ang lahat ng ginagawa ng trapo na sige na nga, isang beses, isang taon lang naman itong makikisama ka sa mga kongresista, hindi po niya ginawa yon. That would have been the easier way out. At ngayon po, nakikita naman natin, no, dahil hindi siya nakipaglaro, abay gumawa pa ng pangalawang pangaraan ng mga kongresista para siya ipitin. Hindi lang tinapyasan ng budget, abay nagkakaroon pa ngayon ng pagdinig ang Committee on Good Government, di umano para sa mga paglulustay, di umano ni BP Sara na kanyang mga pondo. At tama naman ang ginawa ni BP Sara. Unang-una, I am an invited resource person. Hindi ako accused na kinakailangan manumpa. At hindi rin siya, ibig sabihin, she did not take the bait, no? Na parang ihahound siya at ipapersecute siya ng mga kongresista because she refuses to. Unang-una, yung pong kasong yan ay nakabinbin pa sa Korte Suprema. Pangalawa, yung mga findings ng COA hindi pa po pinal. Dahil yan po ay meron pang subject to appeal at nag-a-appeal naman po ang mga Vice President dun sa mga notice of disallowances na ibinisyo ng COA. Ibig sabihin, hindi pa po pinal yan. Ganyan po talaga ang proseso. Pag nagkaroon ng notice of disallowance, pakikinggan naman yung ahensya kung ano man ang apelan nila at matapos matanggap ang kanilang eksplanasyon, saka pa lang sila magkakaroon ng pinal na desisyon. So sa akin, kung ang akalain nila mawawarak at magugurgur nila ang VP Sara sa pamamagitan ng budget process doon sa kanilang dinanggel na budget na kapag hindi ka kumagat, wala kang budget, nagkamali sila. Instead, nakita ng taong bayan, uy, dapat pala talagang hangaan itong VP Sara dahil may paninindigan. Hindi ibinenta ang paninindigan para sa 12 piraso ng ginto.
Talagang sabi niya, miski wala akong budget, magtatrabaho ako, pero hindi ako makikipaglaro sa inyo dyan sa tinatawag ninyong laro na trapo. So sa akin, hats off. Talaga naman pong bihira na yung ganyang politiko. Lalong-lalo na yung politiko na naging pangalawang pinakamakapangyarihang opisyalis na ng bayan. Mantakin mo, kung si BP Sara ay trapo lamang, naku, walang gagawin niya kung hindi makipaglaro sa mga kongresista. Sige, scratch my back, I'll scratch your back. Pero hindi po. Talagang sinabi niya, hindi ako ganyan. I am who I am. Meron akong paniniwala. Magkakaiba tayo ng mga paniniwala, pero hindi ako para isakripisyong paniniwala ko para lang makuha ang kinakailangan sa larangan ng politika. So kung sa tingin ng mga kongresista nawara ang Inday Sara sa kanilang pinaggagawa sa Kongreso, kabaliktaran po yan. Tignan ninyo ang susunod na survey kung gano'ng kasama ang imahe ng Kongreso. Dahil hindi po tama yung naging tawag doon, yung nakita ng taong bayan na nag-iisa si Inday Sara naninindigan at inaatake ng mga napakadaming kongresista. Yan po maalala ng taong bayan kay Inday Sara na pinaglaban niya ang kanyang paniniwala, ang kanyang paninindigan, kahit gaano pang katindi ang paggigipit sa kanya. Dahil pinag-uusapan naman natin si Inday Sara, pag-usapan na rin natin yung kanilang meeting ni BP Lenny. Siyempre, wala namang nagsasabi kung ano talagang pinagmitingan nila. At tama naman yung naging sagot ni BP Sara na ang binisita ko ay si BP Lenny, siya ay mas nakakatanda sa akin, nauna siya naging VP, kung ayaw niyang sabihin ko anong pinag-usapan namin, eh di bahala siya. Pero sa akin, aminin o hindi, siyempre, sasabihin nila, it's personal, pero ang katotohanan niyan, meron po yung aspeto ng politika at paninilbihan sa bayan. Ano ba naman po ang sama na mag-meeting? Ang dalawang babae, una-una, pareho silang babae. Pangalawa, sila ay mga naging leader o leader ngayon. Alam nyo, talagang kapag ikaw ay babae, eh hindi ka parang lalaki. Bihira yung pagkakataon na binigyan ka ng pagkakataon nga na manilbihan sa bayan. Sa totoo lang po, hindi ganun katindi yung discrimination laban sa ating kababaihan dahil yung mga anthropologists ay nagsasabi na matriarchal society nga ang Southeast Asia, ang Pilipinas. Pero pagdating sa paglilingkod, di ba, dadalawa pa lang ang naging presidenteng babae sa ating kasaysayan, dadalawa pa lang. Tatlo pa lang ang naging vice president na babae at karamihan ay mga lalaki. So, gender alone, meron na silang common ground. Pareho silang babae, pareho silang ina, pareho silang asawa, pareho silang nanilbihan. Mahirap po talaga yan na ipagsama-sama mo yung ibang mga roles ng kababaihan as wife, mothers, and as professionals. Pangalawa, meron pa silang second round ngayon. Inaamin naman ni BP Sara na nabudol siya ng mga Marcoses at never again na siya ay makikipagtambalan sa mga Marcos. O hindi ba? Yan ay common ground din nila ni Lenny dahil si Lenin man ay talagang walang tigil sa pagsabi sa taong bayan, magnanakaw, sinungaling yung BBM na yan. But that's a common ground. Now, whether or not sila mag-aalyansa, well, your guess is as good as mine. Pero hindi ba kung ang inyong common grounds ay nakabase sa inyong pagkatao bilang babae at bilang isang leader sa bayan na pareho pa silang naging vice president? At pangalawa, meron kayong common na tinitingnan na hindi mabuti sa bayan, hindi ba that is enough common grounds para kayo mag-usap? After all, ang sinasabi nga nila, politics is addition. Sa totoo lang, yan ang hindi ko maintindihan nga eh. Bakit kaming mga dito sa Hakbang Maisog, kami ay umaamin na nabudol kami ng PBBM, pero hindi sumusuporta ang mga dilawan doon sa mga rallies ng Hakbang na Maisog. Bakit natutumiming ngayon ang mga dilawan? Kasi marami sa kanila nagsasabi na between Marcos and Duterte, mas gusto na namin si Marcos. Ay naku, sa tingin ko naman po, yan ang isang issue na dapat magkaroon ng paninindigan si VP Lenny. Matapos niyang sabihin ang lahat ng mga pula niya kay PBBM, siya ba ngayon ay magdidesisyon na mas gusto pa niya si PBBM kesa makita ang pagbalik ng isang Duterte sa pagiging presidente na naging paninindigan na ni Risa Ontiveros. Well, abangan natin kung ano magiging desisyon ni VP Lenny. Pero malinaw po malinaw na ibang pananaw
ni Trillanes at ni Ontiveros at iba rin ang pananaw ng Leni Robredo. At sa tingin ko naman, dahil ang tumakbong presidente ay ang Leni Robredo, ang tinitingalang leader ng mga Dilawan ay si Leni. Alam nyo, simple lang ang Pilipinas eh. Parang Game of Thrones. Sa ngayon, may mga nagsasabi na ang boto nanggagaling sa tatlong kampo na tagwa one-third. One-third Marcos, one-third Duterte, one-third Dilawan. Ngayon, kung hindi nakipagkita ang VP Sara kay VP Leni, abay unti-unti na kinukuha na ng pulahan ang Dilawan. Paano? Kasi nga mag-partner, mag-law partner, si Lisa Araneta Marcos at si Jojo Ochoa na naging Dilawan din. Kaya nga may paksyon na Trillanes at saka Ontiveros na kung pakikinggan mo, talagang Marcos over Duterte or anyone else but a Duterte. Pero sa ginawang pagpupulong ni Inday Sara, bagamat hindi ko po alam talaga kung anong pinag-usapan nila, it makes sense na hindi naman papayag ang Duterte na yung buong one-third ng Dilawan makikipagkampihan sa pulahan. So, tignan po natin dahil wala naman nagsasalita doon sa dalawa, pero habang hindi sila nagsasalita, ako mas nabubuo yung aking paninindigan na baka nga po humahanap sila ng common grounds. Dahil pareho naman silang tunay na nagmamahal sa bayan kahit ano pa ang kanilang politika. So ang tanong, meron bang common grounds si BP Leni at si BP Sara kung mas makakabuti sa Pilipinas ang pagpatuloy na paglilingkod ng PBBM? Malalaman po natin ang sagot dyan sa mga darating na panahon.